Nasaan si Catherine Bernardo sa buhay mo ngayon, Alden? Nasa isipan o nasa puso? Siyempre po, nasa pareho. Hello Kathden fans! So may dalawa tayong booking dito mga kasambresa, and ito, yung isa mga kasambresa, may group chat no? May group chat pala talaga ang Kathden na mga fandoms mga kasambresa. Ito mo makita na talagang hindi lang tayo ang dilulu mga kasambresa na sumusubaybay sa love team ng Kathden. Pinakauna ito, pansinin nyo mga kasambresa, yung t-shirt ni Ma'am Catherine ay Golden Gate. Okay, asaan ngayon ang Golden Gate mga kasombreros, di ba? Asaan si Sir Alden ngayon? Sa San Francisco. Asaan ba ang Golden Gate Bridge mga kasombreros tatagpuan? Sa San Francisco, di ba? So, alam nyo na ang kapapang rason kung bakit ito ang suot ng inyong box office queen mga kasombreros, no? Marami nagsasabi din na yung kay Sir DJ na parang pareho daw sila ng damit ni Ma'am Catherine, no? Nakita ko rin yun. Sir Daniel Padilla, mga kasombreros na nagpagupit nga, no? Pareho sila ng tawag dito ng gray na damit mga kasombreros na ito. Pero mas dito tayo na mas maniniwala mga kasombreros sa next item natin. Pero for the record ha, ang location or ang address po ng Golden Gate Bridge ay sa San Francisco Bay at saka sa Pacific Ocean sa California mga kasombreros sa Amerika. So, saan si Sir Alden ngayon? Nandun sa California. So, kunwari wala tayo nakita mga kasombreros ha, atin lamang ito. Hindi, joke lang po, pinapatako lang po kayo. And then ito, ang video na ito mga kasombreros, yung kung di ba tinanong ni ito yung group chat na sasabi ko sa inyo ha, na may lumabas na nag-comment dito na isang Kathleen admin mga kasombreros. So sa video na ito, di ba sinabi ni Sir Alden, tinanong si Sir Alden ni Sir Boy Abunda kung saan si Catherine ngayon, sa puso mo, sa puso ba o sa isipan. Ang sagot niya dito ay syempre po sa pareho, sabing gano'n ni Sir Alden mga kasombreros. Binalikan ko na ito kasi pinost din po ng nasa isipan o sa puso. Tapos sabi niya ay pareho Tito Boy, sabi niya gano'n. So tapos may nag-comment no na isang Kathleen admin. And sabi niya dito, can't si Gaylay mga kasombreros, sabi niya can't say some details pero may GC kami ha about Kathleen fans. Manalig lang tayo na soon re-reveal din nila real status nila sa ngayon. Let's respect their privacy. Amen. So talagang sobrang tuwang-tuwa ako dito mga kasombreros. Tapos may mga ibang nagsabi dito na yung mismo nag-upload ng video ay sabi niya, can I join po ba? Sabing gano'n ng nag-post ng video na ito na in-interview during sa time ni Tito Boy mga kasombreros. So dito natin makita na talagang talagang private lang sila mga kasombreros. And kagaya nga ng upload ko kanina na vlog natin na wala pang Hello Love Again ay after ng Hello Love Goodbye, siguro nasa isip ni Sir Alden answered prayers si Ma'am Catherine, no? Kasi yung mga values, yung physical na appearances na parang gusto niya, parang materials ba na gusto ni Sir Alden, si Ma'am Catherine talaga mga kasos na morena, hindi gaano maarte sa katawan, na talagang kalog, pag kalog siya, kalog din si Sir Alden. So ganun ba yung mga tipong nagkakasundo sila mga kasos sa family, sa family matters, no? Sa lahat mga kasombreros. So talagang antay-antay lang tayo ng mga Kathleenatics kasi kakasal din siguro kung pa wedding of the century or wedding of the decade mga kasombreros ang Kathleen kapag kinasal na sila mga kasombreros. Talagang lahat ay magbubunyi mga kasombreros, no? Pero hanggang sa ngayon ay talagang tayo pa ay masaya na nakita sila na doing their own stuff separately mga kasombreros. And syempre magkakaroon sila ng project hindi lang sa ngayon pa mga kasombreros, no? So yun, team panatag tayo mga kasombreros ha. Kung pa yung t-shirt ng Catherine, talagang natutuwa ako dito. So and the next item natin ito ha. Sobrang kulit ito mga kasombreros. Si Daddy Bay at saka si Angel.
Nung Father's Day pala ito, pinost niya pero hindi ko nakita, hindi ko nasama sa items natin. So si Angel, kunwari, ninanakaw yung pera ni daddy niya na 1,000 tapos akala niya tulog. Sorry po, hindi ko mapigilan tumawa kasi ano para na yung naka-shades kasi si papa niya, si daddy niya, babe. So akala niya siguro hindi niya malalaman na kumukuha to ng pera dun sa may dito sa may sa may malaking pocket dito pocket, side pocket na ano na parang malaking mga kasaya sa mga nagtitindero-tindera. So sobrang kulit, nakadilat pala ang mata niya, kaya pala naka-shade si Daddy Bay. Medyo maliit pa si Angel dito ha. Medyo throwback niya ito. Pero parang ito yung naging way niya para i-greet si daddy niya ng Happy Father's Day, mga kasimres, yung third Sunday of June, mga kasombrero. So sobrang kulit ng dalawang ito. So dito makita na si Daddy Bay talagang maayos siya magpalaki ng mga anak kasi pag tropa-tropa, pag disiplina. So ganun, mga kasembreros, sobrang kulit lang at saka sobrang galing. Si Daddy Bay ay replika niya si Alden, mga kasembreros, bilang meron talagang direksyon at prinsipyo sa buhay na firm, mga kasombreros. And then ito, sobrang kulit ito, mga kasombreros. Si Ma'am Catherine ay nagli-lipstick siya, Although throwback din ito ha. Hindi ito bago, mga kasombreros ha. Pero nirepost kasi ng isang Catherine admin kanina, mga kasombreros, na kulay brown yung kanyang nagsasarili siyang mag-lipstick, mga kasombreros, habang inaayusan din siya ng kanyang glam team. So siguro ay si Sir John Valle itong nag-aayos sa kanya, mga kasombreros. And then ito, merong pinost si Sir Alden sa kanyang Instagram na medyo medyo palaisipan, hindi ko alam kung ano ito, parang mga parang gulong ng bike, parang rim, parang ganun, tapos madilim yung paligid, mga kasombreros. Medyo pala isipan siya para sa akin. Hindi ko kayang tawag dito, hindi ko kayang isipin at saka i-analyze, mga kasombreros. So sorry po. Tapos ito, next item natin, siguro last item na lang ito, mga kasombreros ha. Yung si Sir Alden, kasi late na niya nakita na pinost pala siya ng People Asia Stargate, mga kasombreros, kung kaya nilagay niya ito or pinost niya sa kanyang Instagram story kanina, mga kasombreros. So medyo late lang siya late niya nakita, kung kaya late din niya na-post sa kanyang Instagram account kasi nga sa sobrang busy ni Pops Alden, mga kasombreros, talagang ngayon lang siya nagkaroon ng time na i-repost ito, mga kasombreros. Pero medyo maluwag-luwag na siya kasi nakakabike na siya, tapos nakakagala ng konti, according nga sa kanyang pinost natin kanina sa ating vlog, mga kasombreros. Alright, sinalang po sa ating Kathleen items ha. Sana po ay pangin po natin ang Word of God. And today is June 21, 2025. Magsasara na po ang tindahan ni Kasombrerong Dennis. Maraming salamat po sa talagang mga loyal na Kathleenatics. Alam niyo po, I'm so overwhelmed and thankful sa Panginoon sa inyo pong pagsubaybay, mga kasombreros, sa ating YouTube channel. I love you all po, and sana po ay pangin po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay the best po ito, mga kasombreros ha. Title natin, Pamilyang Makadiyos, Joshua 24:15. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Napakaganda nito, mga kasombreros, kasi it's a matter of choosing kung sino ang ating paglilingkuran. Well, hindi ito yung yung kuha ka ng Diyos-Diyosan. For example, kasi may mga taong
may mga taong faithful naman sila, no? Alam nila na may Diyos, alam nila yung Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. However, wala silang panahon at saka yung pinipili nila yung mga daily agenda, daily activities nila, daily businesses nila, yung mga transactions nila araw-araw, yung habits nila, tsaka cellphone mo yan, so parang gala dito, gala doon, pero wala na silang time sa Panginoon, mga kasos. And si Joshua, mga kasembreros, ay matanda na dito, no? Kasi nga siya ang pumalit kay Moises, tapos nung matanda na si Joshua, ginather na yung mga tao, tapos pinapili niya, kasi ito yung sasabi natin na may free will tayo, meron tayong kalayaang pumili ng mga bagay. There is a power in choosing, kaya may power of choice, mga kasembreros. Kami series dati na ginawa sa Manila, mga kasembreros, no? And sabi dito, the statement, "As for me and my house, we will serve the Lord," is often printed on plaques or plaques that adorn homes of Christians today. So napakaganda actually ito, kasi maraming mga Kristiyano din na kung pa may printed, no, talagang nakasabit sa pintuan, sa bintana, sa kwarto, yung "As for me and my house, we will serve the Lord." So pamilyang maka-Diyos. Alam niyo po, as a sort of background, napakaganda po talaga ng hindi religyoso, ha. Iba yung pamilyang relihiyoso at saka pamilyang maka-Diyos, mga kasembreros, kasi we may know and we've been doing the procedures, yung mga ceremonies, mga kasembreros, sa simbahan, pero sa religion, pero wala tayong personal relationship sa Panginoon. Alam natin yung paano gawin ng ganito sa mga seremonya, pero wala tayong personal na communication, wala tayong personal agenda, wala tayong connection sa Panginoon, wala tayong time sa Kanya sa pagbabasa ng Biblia, sa pag-pray, mga kasembreros, at sa paggawa ng Kanyang kalooban. Alright, so sabi dito, it is an affirmation of the family's commitment to serve the Lord. Such a family's allegiance is not an incorrect application of the text, although it had slightly different connotations in Joshua's day. So, kasi yung sa time ni Joshua, nabasa nga natin, pinapili niya yung mga yung mga tao, yung mga Israelita, mga kasembreros, na sige, sinong gusto niyo pagsilbihan at paglingkuran? Yung Diyos ninyo, yung Diyos ba naman ang mga Amorites, o Diyos na sa kabilang iba yung dagat or sa iba yung ilog? So yun po, mga kasembreros, yung connotation sa time ni Joshua. However, para sa atin po ay yun po siya, dapat tayo po ay pamilyang maka-Diyos. God first made a covenant with Israel at Sinai. He explained what He required, and the people said they would do it. This type of covenant was common among vassals and suzerains at that time. So yun po, of course, Moses' generation failed miserably. So alam natin ang kwento na yung sa time ni Moises, mga kasembreros, ay ang daming nagreklamo, nagmumurmur, no, kumaga pa nililibak nila ang Panginoon, tapos nawalan sila ng pananampalataya because mas gusto pa nilang sa Egypt kasi doon maraming pagkain. Hindi nila alam na patungo na sila dapat sa lupang pangako na sobrang taba ng lupa. So itong after Moses dies, Joshua leads the people in conquest and gets them established in the land. So nung mamatay nga si Moises, as I've mentioned earlier, ay si Joshua yung pumalit, no, sa maging leader ng Israel, mga kasembreros. And nung malapit na siya mamatay, Joshua calls Israel together once again to challenge them to renew the covenant and confirm their willingness to serve the Lord. So para siyang nagpatawag na assembly na, sige, ko-confirm natin sino pa yung gustong maglingkod sa Panginoon, pamilyang maglilingkod sa Panginoon, mga kasembreros. And like Moises, no, he offers them a choice. Meron silang choice, mga kasembreros. So sa pamilya natin ngayon, dapat kasi ibang scenario ito, mga kasembreros. Sa pamilya dapat natin yun, kung tayo ay nanay, kung tayo ay tatay, dapat po ay palakihin natin at gawing maka-Diyos ang ating tahanan. Kasi ang Diyos na ang tahanang maka-Diyos ay ang tahanang punong-puno ng pag-ibig sa loob ng tahanan. Hindi perpekto si nanay, hindi perpekto si tatay, hindi perpekto si anak, si kapatid, and so on, pero may pag-ibig. Okay?
may pag-ibig, may pag-unawaan, may pagpapakumbabaan, may understanding, merong care and concern mga kasos, kasi nga may pag-ibig. They must serve the Lord or serve the gods of the surrounding nations. So everyone served a god of some sort. So kasi may iba dati na nagsiserve at naglilingkod sa ibang mga Diyos na hindi tunay na Diyos mga kasimras. Hindi lahat ng Diyos ay totoong Diyos ha. Ang Diyos natin ay ang lumikha ng langit at ng lupa, at ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at ang Diyos ng Israel mga kasambreros. So ito na yung as head, si Joshua kasi ang head ng kanyang tahanan. So bilang tatay ay siya ang pumapanguna. Ito yung sasabi ko mga kasambreros, na kapag tatay ka talaga, kapag ikaw ay lalaki, dapat ikaw yung unang nakakilala at may malalim na relasyon sa Panginoon, kasi ikaw yung magdadala ikaw yung timon mga kasambreros, para ikaw yung kapitan ng inyong tahanan, ng sa asawa mong babae at sa mga anak mo. Ikaw yung magiging timon, kasi may mga Kristiyanong babae na nag-aasawa ng hindi mananampalataya, hindi Kristiyano at hindi maka-Diyos mga kasambreros. So ang ending, kapag lasenggo si asawang lalaki, si asawang babae ay nahihirapan mga kasambreros. So hindi na madadala, kasi syempre iba yung force ng lalaki sa babae mga kasambreros. Although she can pray for her husband to change his mind and to bring him to church mga kasambreros para magbago. Pero mas madali talaga ang buhay kapag pareho rin kayo na Kristiyano or maka-Diyos mga kasambreros, or mananampalataya ni Kristo, dalawa kayo mag-asawa. Kung kaya in-encourage na kung ikaw ay Kristiyano, dapat ang asawahin mo rin ay Kristiyano. Kasi kapag ikaw ay nag-asawa ng hindi Kristiyano, talagang mag-oppose minsan ang inyong mga decisions, ang inyong paniniwala, because magkaiba nga ang inyong beliefs mga kasambreros when it comes to faith. Kung kaya hindi binabasta-basta at hindi ni small mga kasambreros ang faith ng isang tao, kasi magmamatter yan sa action kapag kayo mag-asawa tapos magkaiba kayo ng paniniwala, yung isa maka-Diyos, ang isa hindi. So talagang may mga times na hindi lang times most of the time mga kasambreros magkakaroon kayo ng pag-aaway, kasi nga magkaiba kayo ng paniniwala in general. So yun nga, sa context na ito ay si Joshua, in this context I could guarantee that while he was alive, he would not allow the worship of any other deity by anyone in his extended family. So ayaw ni Joshua na maghari at magkaroon ng ibang Diyos ang kanyang pamilya, and even his extended family, may it be cousins, may it be titos or titas mga kasambreros, and so on. As an ancient patriarch, he could dictate the actions what his family took. Obviously, he could not dictate their innermost feelings, desires, and beliefs. Keeping the covenant was largely about external actions, and probably more externally focused than most Christian families would be happy today. So kaya niya lang na yung choice nila mga kasambreros, pero yung mga actions na like mga detail per detail, so hindi niya na yun magagawa mga kasambreros. Only he could do is yung decision nila, that's external choice or external focus or external actions mga kasambreros. Pero kapag didiktahan na sila na action per action ay hindi niya na yun sakop mga kasambreros, because kapag namili ang tao na maglilingkod pa rin na maging maka-Diyos na pamilya, ay ang Diyos na po ang kikilos sa kanilang buhay mga kasambreros. So guide lamang sila, or guide lamang si Joshua and then the leaders na i-appoint niya, kasi nga he was about to die mga kasambreros. When a Christian father posts a wall hanging saying, "As for me and my house will serve the Lord," in his home today, he is proclaiming very much the same thing that Joshua did, although he is probably thinking more of his immediate family who live under his roof. So ganon din siya mga kasambreros, parang it's a statement, it's a declaration na kapag ang tatay ay naglagay ng ganong posting or ganong statement or verse mga kasambreros, Joshua 24:15, sa kanyang tahanan sa loob ng bahay mga kasambreros, nagde-declare silently and spiritually, strongly mga kasambreros, ang tatay na yun or ang haligi ng tahanan, na ang Diyos, ang aming pamilya
ay naglilingkod at pinipili ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ni Joshua, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, ang Diyos ng Israel, mga kasombrero. So same, no, the same mga kasombrero, the same statement, the same power ang indication, mga kasombrero. Although magkaiba lang ng time zone, of course, Christian parents have a responsibility to make sure what goes on in the home is honoring to God and to exclude activities that are not. So yun nga, no, talaga may choice, tama over mali, tapos ang kasalanan over sa kabutihan at katarungan, maka-Diyos at hindi maka-Diyos, ang Diyos ng ibang Diyos-Diyosan at ang Diyos na totoong Diyos na pinaglilingkuran ni na Abraham, Isaac, and Jacob, ang lumikha ng langit at ng lupa. So as simple as that, mga kasembreros. So kagaya sa atin, you know, kagayahan natin si Joshua, pamilya maka-Diyos, mga kasembreros. Ay, ako po ay living testimony, living proof po ako na kapag ang pamilya po, lalong-lalo po magulang, maka-Diyos, mga kasombrero, ay palalakihin ang mga anak nila sa turo ng Panginoon na may pag-ibig, no? May pag-asa, may pananampalataya, may pag-unawaan, may humility, may pasensyahan sa bawat isa, na pag nagkasalang isa, intindihin mo, kung intindihin mo ng kapatid mo, pagpasensya mo na magulang mo, asawa mo, anak mo, and so on, mga kasos. Hindi man perfecto ang pamilya because you cannot find a perfect family, because this world, this family, these families, mga customers, are composed of imperfect people inside our home. So expect mistakes, expect failures, expect imperfections, but more than that, no, above, mga customers, ay ang maka-Diyos at ang pag-ibig, mga customers, na nakakapagpatawad tayo, and then nag-unawaan at may awa sa bawat isa. Alright, pag kapatid mo nagkamali, may awa ka. So ang pag-asawa mo nagkamali, may awa ka, no? Magkaroon ng kapatawaran, mga kasembreros. So napakaganda, no? Very purposeful, punong-puno ng fulfillment, at saka alam mo yun, inner peace at saka inner understanding, inner joy, mga kasembreros, ang idudulot nito sa ating mga puso at sa ating pamilya as a whole. Alright, so kaya sa atin ay piliin natin ang pamilyang maka-Diyos. So yun lamang po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you all.